Si Katie Sepich, na 22 years old, ay natagpuan na walang buhay sa malapit sa isang liblib na landfill sa disyerto ng Las Cruces, New Mexico sa umaga ng August 31, 2003. Huling nakita siya ng mga kaibigan na umalis sa isang house party matapos mag-bar hopping. Kinailangan ng mahabang investigasyon upang mahuli kung sino ang pumatay. Pero bago tayo magpatuloy, pwedeng makahingi ng like at subscribe para sa aking YouTube channel. At kung gusto niyo ng mga ganitong video, inilarawan ng kanyang ina si Katie bilang isang outspoken, vivacious, at intelligent na babae. Lumaki siya sa Carlsbad, New Mexico, at siya ang panganay sa 3 magkakapatid. Nagtapos si Katie ng business degree mula sa New Mexico State University at nakatakdang mag-aral ng MBA sa summer. Nagtatrabaho siya bilang waitress sa isang lokal na Mexican restaurant. Habang nag-aaral sa universidad, nakilala ni Katie si Joe Bischoff. Ang kanilang pagkakaibigan ay naging romantiko. Masaya si Katie kay Joe at nagplano silang magtayo ng sariling pamilya. Ilang buwan pagkatapos, binigyan siya ni Joe ng singsing na diamante. Pagkatapos ng graduation noong tag-init ng 2003, nagkaroon sila ng problema sa relasyon. Nagpatuloy si Katie sa pag-aaral habang bumalik si Joe sa kanilang tahanan sa Gallup, New Mexico, na 350 miles ang layo mula sa Las Cruces. Mahirap para kay Katie ang long-distance relationship, ngunit nagkikita pa rin sila paminsan-minsan. Noong Labor Day weekend ng 2003, pumunta si Joe sa Las Cruces at sobrang saya ni Katie. Subalit, naging trahedya ang kanilang weekend noong Sabado, August 30, 2003. Nag-enjoy si Katie kasama si Joe at mga kaibigan sa pagpunta sa iba't ibang bar bago dumating sa isang house party kung saan siya ay nawala. Kinabukasan, ng 2:15 p.m., tumawag ang ina ni Katie na si Jean kay Veronica, na kaibigan naman ni Katie. Umaasang alam nila kung nasaan si Katie. Wala ring palatandaan si Katie sa mga lokal na ospital. Sinabi ni Veronica na umalis si Katie nang mag-isa mula sa party. Kinaumagahan, natuklasang wala si Katie. Agad na inireport ng kanyang pamilya sa pulisya ang pagkawala ni Katie. Noong oras ng pagkawala ni Katie, natagpuan ang kalahating hubad na katawan ng isang babae malapit sa isang landfill sa disyerto. Walang dokumento sa lugar, ngunit sa pamamagitan ng mga panlabas na palatandaan, napag-alaman ng mga pulis na hindi pa ito matagal na nakahandusay. Mga hindi hihigit sa isang araw. Agad nilang naisip na hindi ito aksidente. Ang biktima ay tinatayang nasa edad 20 hanggang 25 years old. Nahubad mula baywang pababa na nagpapahiwatig ng motibo ng krimen. May mga sugat sa kanyang mga braso, tanda ng kanyang paglaban. May similya na nakita sa ilalim ng kanyang maselang bahagi ng kanyang katawan, kaya't may DNA sample ang mga pulis sa pumatay sa kanya. May mga marka ng pagsakal sa kanyang leeg at sa unang tingin, ito ang tila sanhi ng kanyang kamatayan. Walang palatandaan ng labanan malapit sa katawan, kaya't napagpasyahan ng mga investigador na siya'y pinatay sa ibang lugar at dinala lamang doon. May mga bakas ng paso sa kanyang mga braso at likod. Tanda na sinubukan ng kriminal na sunugin ang katawan upang itago ang ebidensya. Agad na naiugnay ng mga pulis ang pagkawala ni Katie at ang natagpo ang katawan ng isang babae. Pinapunta ang mga magulang ni Katie sa morgue upang kilalanin ang katawan. Sinabi ni Jean, na ina ni Katie, na ilang oras ng paghihirap ang kanilang tiniis bago natukoy na ang bangkay ay si Katie. Walang salita na makakapaglarawan sa kanilang sakit at paghihirap. Ang ama ni Katie ay napaluhod at nanalangin nang makita ang bangkay ng kanyang anak. Nagulantang ang buong Las Cruces. Agad na nagsagawa ng masusing investigasyon ang mga pulis upang mahuli ang kriminal dahil walang kasiguraduhan na hindi ito muling gagawa ng krimen. Nagsimula mag-imbestiga ang mga pulis kung sino ang huling kasama ni Katie nung siya ay nabubuhay pa. Ang distansya mula sa lugar ng party hanggang sa bahay ni Katie ay halos 1 milya at kailangang malaman ng mga pulis kung nakarating ba siya ng bahay. Ang mga investigador ay kinausap si Veronica, na ka-roommate ni Katie, at kasama rin si Joe, na kanyang kasintahan. Naging kakaiba ang sitwasyon dahil sila ay nanatili sa party habang si Katie ay umuwi mag-isa sa kalagitnaan ng gabi. Hindi nais ni Joe na makipagtulungan sa mga pulis at sinabi niyang umalis si Katie na iniwan ang kanyang bag, cellphone, at mga susi. Sinuri ng mga investigador ang ruta ni Katie at kinausap ang mga residente,
ngunit walang nakitang ebidensya. Napag-alaman na narating ni Katie ang kanilang bahay, ngunit hindi siya nakapasok dahil wala siyang susi. Natagpuan ng sapatos ni Katie sa labas ng kanyang bintana sa kwarto na nagpapahiwatig na sinubukan niyang pumasok sa pamamagitan ng bintana at maaaring inatake siya. May mga bakas ng paa sa lupa na nagpatunay nito. Ang mga investigador ay nag-akala na pagkatapos ng insidente, dinala ang katawan ni Katie sa disyerto at sinubukang sunugin. Tinanong nila ang 40 na taong dumalo sa party at nadiskubre ang isang mahalagang detalye. Nakita ni Katie si Joe na humahalik sa ibang babae, dahilan ng kanilang pag-aaway at kung bakit umuwi si Katie nang mag-isa. Hindi ito nabanggit ni Joe sa unang investigasyon. Aminado si Joe na sinundan niya si Katie hanggang bahay, ngunit hindi siya pumasok. Iniisip niyang natutulog na si Katie kaya bumalik siya sa party. Walang tiyak na oras kung kailan siya bumalik. Kaya maaaring nagawa niya ang krimen at dinala ang katawan ni Katie sa disyerto. Pagbalik sa party, tinawagan ni Joe ang cellphone ni Katie kahit alam niyang nasa bag ito. Nagtataka ang mga investigador kung bakit patuloy niyang tinatawagan si Katie. Maaaring gusto niyang magmukhang nag-aalala para kay Katie o nagbibigay ng alibay sa kanyang sarili. Tumangging makipag-usap si Joe sa mga pulis at hindi rin siya dumalo sa libing ni Katie, na lalong nagpatibay ng hinahala laban sa kanya. Kailangan lamang ng mga investigador na tanggalin si Joe mula sa listahan ng mga posibleng suspect sa pamamagitan ng DNA sample. Natagpuan ng mga eksperto ang DNA sa katawan ng similya ni Katie sa 3 iba't ibang lugar. Karamihan ay sa ilalim ng kanyang mga kuko na may human skin. Lahat ng sample ay nagmula sa isang tao. Gusto ng pulisya na ikumpara ang DNA ni Joe sa nakuha mula kay Katie, ngunit may mga problema. Si Joe ay nasa labas ng bayan at tumanggi siyang magbigay ng DNA sample sa pamamagitan ng abogado ng kanyang mga magulang. Dahil dito, walang duda ang lahat na may itinatago si Joe at posibleng may kinalaman siya sa pagkamatay ni Katie. Kinailangan ng pulisya na makahanap ng legal na paraan para makuha ang DNA ni Joe, ngunit tumagal ito. Kasabay nito, iniimbestigahan ng mga investigador ang ibang bersyon at mga kahalintulad na kaso. Sinuri nila ang mga DNA sample laban sa isang national database, ngunit walang nagtugma. Binalikan ng mga investigador ang pinagmulan, ang party, at tinukoy ang lahat ng kalalakihang naroon at hininga ng DNA sample. Lahat ay pumayag at walang nagtugma sa DNA mula kay Katie, kaya't bumalik sila kay Joe na tanging tumanggi magbigay ng sample. Natuklasan ng pulisya na bago ang party, nagkaroon ng intimate contact sina Katie at Joe sa kanyang kwarto. Kinuha ng pulisya ang kumot mula sa kama ni Katie at natagpuan ang DNA ni Joe na hindi tumugma sa nakuha mula sa katawan ni Katie. Nangangahulugang hindi siya ang pumatay. Matapos itong malaman, nakipag-usap muli si Joe sa pulisya at nagbigay ng DNA sample na nagpatunay na wala siyang kinalaman sa krimen. Ipinaliwanag ni Joe na natakot siyang mahanap ang DNA niya sa katawan ni Katie kaya tumanggi siyang makipagtulungan matapos maalis si Joe bilang suspect. Inalam ng pulisya ang pagkawala ng mga singsing ni Katie noong gabing iyon. Sinuri nila ang mga pawn shops ngunit walang nahanap. Ang natitirang potensyal na ebidensya ay ang mga bakas ng gulong malapit sa lugar kung saan natagpuan ang katawan ni Katie, ngunit hindi ito nakatulong sa paghahanap ng tunay na salarin. Mga 1 taon ang nakalipas pagkatapos ng kaso ni Katie, nagkaroon ng katulad na krimen sa Wisconsin. Isang babae ang ginahasa sa Green Bay at sinaktan tulad ng nangyari kay Katie. Sinunog din ang biktima ngunit siya ay nakaligtas. Sinabi niya sa pulisya na nagkunwari siyang patay upang makaligtas. Matapos umalis ang mga kriminal, pinatay niya ang apoy at humingi ng tulong sa isang kalapit na bahay. Sinabi niya na 2 lalaking Hispanic ang umatake sa kanya. Ngunit sa kaso ni Katie, lahat ng ebidensya ay nagturo sa isang tao lamang. Kailangan ng DNA analysis upang kumpirmahin o itanggi ang koneksyon ng 2 krimen. Inilarawan ng biktima mula sa Wisconsin ang hitsura ng mga umatake sa kanya. Nang ilabas ng Green Bay Police ang mga sketch, nakilala ng isang magsasaka ang kanyang mga trabahador na sina Gregorio Morales at Juan. Isa sa kanila ay may mga kamag-anak sa Los Cruces at madalas na bumibisita roon. Ang 2 lalaki ay inaresto.
Ang pulisya na nagsisiyasat sa kaso ni Katie ay naniwala na natagpuan na nila ang salarin. Gayunpaman, ang resulta ng DNA examination ay nagpapatunay ng kabaligtaran. Hindi tumugma ang mga sample sa DNA na natagpuan sa katawan ni Katie. Ang dalawang lalaki ay nahatulan ng pananakit at panggagahasa sa babae sa Green Bay, ngunit hindi sila konektado sa kaso ni Katie. Si Juan ay sinentensyahan ng 70 years sa kulungan at si Gregorio naman ay 50 years. Sa kabila ng pag-asang dala ng DNA, hindi legal na kumuha ng DNA sample mula sa sinumang inaresto ng pulisya. Narito kung paano inilalarawan ni Jean, na ina ni Katie, ang kanyang pagkagulat. Nawala namin ang aming anak sa isang halimaw at kailangan namin ng hustisya. Kailangan naming malaman kung sino ang gumawa nito at bakit. Ngunit higit sa lahat, kailangan naming malaman na mapipigilan siyang gawin ito ulit. Nagkaroon ng DNA profile at in-upload ito sa National Forensic Database na tinatawag na CODUS. Sinabi ng detective na minsan sa isang linggo, itong ebidensya ay kinukumpara laban sa offender database para sa pagtutugma. Noong December 18, 2006, nagkaroon ng pag-asa sa kaso ng pagkamatay ni Katie. Natagpuan ng lab ang isang sample ng DNA na tumugma sa DNA na natagpuan sa katawan ni Katie. Ang lalaking umatake kay Katie ay si Gabriel Ayla, isang 26 years old na ama at may asawa na may malawak na kriminal na record. Kakalaya lamang niya mula sa kulungan bago ang pagkamatay ni Katie noong November 13, 2003. 3 buwan matapos patayin si Katie, naaresto si Gabriel dahil sa pagpasok sa apartment ng dalawang babae na may dalang kutsilyo. Naiwasan ng mga biktima ang atake sa pamamagitan ng pag-lock sa kanilang sarili sa banyo at pagtawag sa 911. Nahatulan si Gabriel ng aggravated burglary at may intensyon na magsagawa ng aggravated assault noong March 2004. Gayunpaman, matapos palayain sa piyansa, tumakas si Gabriel at nagtago ng halos 1 taon bago siya nahuli noong November 2004. Sinentensiyahan siya ng 9 na taon sa kulungan. Kumuha ng DNA sample mula kay Gabriel nang siya ay pumasok sa kulungan. Ngunit inabot ng 2 taon bago ito nasuri. Nang magbigay ng partial match ang resulta ng DNA sa crime scene ni Katie, agad na kumilos ang mga investigador. Natagpuan nila ang truck na ginamit ni Gabriel sa pag-alis ng katawan ni Katie at sa center console nito, natagpuan nila ang singsing ni Katie. Ipinakita ng kasong ito na kailangan baguhin ang sistema. Kung kinuha na sana ang DNA sample ni Gabriel noong una siyang naaresto, maaring nahuli na siya agad. Nakipag-usap ang mga investigador kay Gabriel sa kulungan matapos makita ang singsing ni Katie sa kanyang pickup truck at umamin siya sa krimen. Sinabi niyang nasa lugar siya noong gabing iyon para bumili ng ilegal na bawal na gamot. Nakita niya si Katie at tinanong kung kailangan niya ng tulong. Ngunit sumagot ito ng hindi. Pagkatapos ay nakita niya ulit si Katie sa harap ng kanyang bahay at tinanong ulit kung kailangan niya ng tulong. Sinabi ni Katie na hindi siya makapasok sa bahay dahil wala siyang purse. Sinubukan ni Katie na pumasok sa bintana ngunit inatake siya ni Gabriel. Pagkatapos hubarin ang kanyang mga damit, ginahasa niya at sinakal ni Gabriel si Katie. Dahil natakot siya na baka makilala nito. Si Gabriel ay umamin na sinakal niya si Katie at hindi niya maiwasang bitawan ito. Pagkatapos, isinakay niya ang katawan ni Katie sa kanyang pickup truck at dinala ito sa isang landfill sa disyerto kung saan iniwan niya ito. Sinubukan niyang sunugin ang katawan upang sirain ang ebidensya, ngunit nabigo siya. Ang DNA at similya ni Gabriel ay natagpuan sa katawan ni Katie na kinuha noong 2003. Ang mga magulang ni Katie ay umaasa na mabilis itong magre-resulta sa isang investigasyon. Ngunit sa New Mexico at halos lahat ng ibang estado, iligal ang pagkuha ng DNA kapag inaresto ang isang tao. Ang DNA ay naipasok lamang sa sistema kapag ang isang tao ay nahatulan at ipinadala sa kulungan. Dahil dito, nagkaroon ng pambansang kampanya na pinangunahan ng mga magulang ni Katie upang magkaroon ng batas na pinangalanang Katie's Law sa lahat ng 50 na bayan na nag-oobliga sa sinumang inaresto dahil sa marahas na krimen na magsumite ng DNA sample. Ang DNA ay idaragdag sa DIS National Database.
Noong 2006, naipasa ang Katie's Law sa New Mexico State Legislature na may 5 boto lamang na tumutol at nilagda nito bilang batas noong March 2006. Naipasa ang Katie's Law sa New Mexico State Legislature na may 5 boto lamang na tumutol at nilagda nito bilang batas noong March 2006. Dahil sa walang sawang pagsisikap ng mga magulang ni Katie, naging federal na batas ito noong 2010 at higit sa 31 na bayan na ang may katulad na batas. Ang makalawan ng batas na ito ay nagsasabing ito ay paglabag sa privacy o karapatang sibil. Ngunit sa kaso ng United States versus Poole, pinanindigan ng isang federal na korte na ang pagkuha ng DNA bago ang hatol para isama sa National DNA Database ay hindi lumalabag sa konstitusyonal na karapatan. Ang paglilitis kay Gabriel ay nagsimula noong 2017. Humingi ng paumanhin si Gabriel sa pamilya ni Katie. Sinabi ng abogado ni Gabriel na siya ay nagsisisi. Ngunit sinabi ni District Attorney Susana na si Gabriel ay naghintay ng mahigit 3 taon bago umamin at ginawa lamang ito nang harapin siya ng mga investigador gamit ang ebidensya ng DNA. Sa hatol, hiniling ng ama ni Katie na si David na huwag maging magaan ang parusa. Noong Mayo 2007, si Gabriel ay napatunayang nagkasala at hinatulan ng 69 years sa kulungan. Magiging karapat-dapat siya sa parol sa taong 2043 matapos magsilbi ng 30 years ng kanyang sentensya. Sinabi ni Jean, na ina ni Katie, na walang katapusang sakit ngunit handa na silang mag-move on at ipagpapatuloy nilang ipasa ang Katie's Law bilang alay sa kanilang anak. Hanggang sa muli, salamat sa panonood.